one way sa traffic 30 minutes sa one lamang, way. one way, 30 Sa minutes traffic, one way, ay maaaring magpataas ng kanyang blood sugar kahit wala siyang diabetes, at magpataas ng kanyang blood pressure kahit wala siyang alta presyon. Bakit? Dahil both cases, yung 30 minutes na yon, kapag ikaw ay stuck in traffic, will stimulate your adrenals. Ang adrenals, yan po yung organ na kapatong sa kidneys natin. Yan po yung namamahala ng ating cortisol at saka po ng ating ACTH na panlaban natin sa stress. So whenever tayo po ay nakatambay ng matagal sa traffic ng higit 30 minutos, kino-consider ng ating adrenal yon na body stress, maglalabas siya ng isang katutak na sugar at isang katutak na cholesterol level sa dugo natin to cope with the stress. So kung araw-araw na nangyayari yan sa katawan mo, ano ang mangyayari? Masisira ba? Tutubuan ka ng diabetes Oo. and high blood pressure even though kahit before wala kang diabetes and high blood pressure. And that is only 30 minutes one way. Yung mga kababayan po natin, pila lang niya lang sa MRT yung 30 minutes Totoo. Hindi pa siya nakasakay sa tren nun Pagsakay niya ng tren, nasa mga 15 minutos siyang nakasakay, titirik yung tren di bababa siya dun sa tren. Imaginein mo yung stress na makipagpatintero ka dun sa dumadaang panibagong tren. That's a lot of stress. Kung tayo naman po magbabiyahe, ewan ko if you do, no? From Monumento to Alabang, alam mo bang lampas na 1 oras yun? Hindi lang isang oras, siguro baka 3 oras. Tatlo Kasi Monumento to Cubao, pwedeng 1 hour. Cubao to Makati, 1 hour. And then Makati to Alabang is more than an hour. So that's 3 hours of our life, one way, na nawi-waste away natin. So pwede po na magkaroon tayo ng karamdaman just by traffic alone. Ngayon, gumawa din po ng pag-aaral ang isang pediatrician. Chinese naman siya. Ginawa po niya yung pag-aaral na to sa Beijing. Tapos, kinorelate niya yung data sa Poland at saka sa Thailand. Nakita niya pala na ang babae kapag buntis, lalong-lalo na first trimester ng pregnancy, ay nakastuck in traffic. Yung pong nahihinga niya na carbon particles mula sa hangin, nagkukos pala yan ng autism at saka brain problem doon sa sanggol na nasa tiyan niya. Imagine po ninyo, so that can cause an illness indirectly because of the traffic. Now, eto naman, yung mga kababayan natin na talagang ang trabaho pagmamaneho. Halimbawa, bus driver ka. Nagkukos pala yan sa kanila ng pagkabagot kasi yung life nila is forever parang routine na lang na wala ng kabuluhang nangyayari. So, naghahanap sila ng ibang mapagkakalibangan. Ang tendency nila mag-text-text. Totoo naman yan Kahit taxi driver, nagte-text-text kahit nagdadrive kahit yan. Private driver, nagte-text-text Totoo. Sa pag-aaral na ginawa po ito sa Amerika naman, ang taong nagte-text is equivalent sa reflex level ng isang tao na merong 0.08 blood alcohol. Parang lasing. Alam mo ba ang 0.08? Katumbas siya ng 4 na boteng beer. Wow. So imaginein mo. Kasi wala yung focus mo, parang kang lasing nga. Yes, at saka yung reflex mo para tumapak sa preno o kaya umilag is 0.08 na ikaw parang lasing din kapag nagmamaneho ka when you are texting. Wow. Hindi, no? Now, for the people who spend most of their time, halimbawa, eto mga kababayan natin, mamaya po, pwede kayo mag-text, magmura po kayo. Huwag kayo magmumura. Baka mamaya, galit na kayo reaksyon ng sinasabi natin. Aalis ka ng bahay alas 6 ng umaga. Di ba? Para makapasok ka sa trabaho ng mga alas 9, di ba? Aalis ka ng opisina mga 5:30 o alas 6 ng gabi. Darating ka bahay, alas 9 na rin ng gabi, di ba? Kung araw-araw mo palang ginagawa yan, yung 6 to 9 p.m. every day, nagkukos pala yan ng undue depression to a person. Wow. Lalabas yan bilang lack of sleep sa gabi. Oo. Patang-patay yung katawan ng mga taong ito, pagod na pagod sila, and yet even if they want to sleep, hindi sila makatulog. Yung prolonged na hindi sila makatulog dahil sa ganitong sitwasyon can cause depression. Itong depression na to can cause abnormality in their personalities. Kaya makikita po ninyo, hindi natin masisisi kung bakit may mga bus driver nakikipagkarerahan, naghahanap ng ibang routine sa buhay niya Ang tendency nun, baliwala niya yung buhay ng kanyang pasahero kasi nga, meron na siyang personality changes na wala na akong pakialam sa ibang tao, wala na akong pakialam sa buhay ko.
Kaya kahit po yung harang doon sa kalsada, babanggain niya yan. Mm-mm. Hindi ba kailan lang ilan ang namatay? Mm-mm. Dahil doon sa pag-U-turn ng isang bus na nasagasaan niya po yung harang sa gitna. So that is also a problem for long stay sa traffic. Oo. Now, At let's saka, put yes, ako naman, yung personal experience ko ito, palaging pag nagigising ako mula sa pag-travel ko, meron akong bukol. Bukol? Oo, may bukol ako sa ulo. Ano nangyari sa Tapos, nagkakwento kami ni Len Aguirre, siya rin, may bukol. Yung pala, kasi nakakatulog kami sa sasakyan, umuuntog pala yung ulo namin habang kami nakatulog sa sasakyan. Kaya pala sabi ko, bakit ako may bukol? Pero that is dangerous also, di ba? Lalo na ko ikaw nagmamani. Nasubukan ko na yan. Nabukulan ka? Akala ko naghihikab lang ako eh. Oo, naghihikab ako mula dito sa Robinsons. Pero nagulat na lang ako, nandun ako sa Green Hills. Akala ko sinarado ko palang sandali yung mata ko. Nakarating na ako dun sa Metulay. Minsan nga nakadilat ka pero parang nawawala ka bigla sa... Wala sa sarili, no? Oo, sa sarili. Tapos magugulat ka, ay, ba't nandito na ako? That's diba? right. Oo. Ano yung nakakatulog ba yung mind That's true. Nagkakaroon ka ng passive sleep. Iba kasi yung active sleep when you will yourself to really go to sleep. Yung passive sleep when your brain shuts down. Nawawala yung normal realization mo tungkol sa paligid. Now, ang last na pinag-aralan po nila, again, this is pediatrician at lumabas ito sa Reduced Work-Life Balance Index. Ang pinakakawawa po, yung mga bata. Itong mga batang mga anak natin, gigisingin natin ng alas 5 ng umaga para makapasok sa eskwela ng alas 7. Noong araw, ang bata ini-enroll sa eskwela na pinakamalapit sa bahay niya. Para walking distance lang. At saka walang pakialam yung nanay ko, ano kung public school yan? Ano kung kaki yung shorts mo? Ngayon ang mga magulang hindi. Ang hinahanap na yung dekalidad na eskwela. Yung may pangalan. Kahit malayo sa kanila. Maski pa malayo sa kanila yan. Ang gagawin ng magulang, isasakayan ng school bus. So that is very stressful for the kids. That is bad for the children. If you think na yung anak po ninyo, nakapagko-concentrate pa pagdating sa eskwela, pag siya po umabot ng 2 hours sa biyahe, going pa lang, naka-shutdown po ang utak ng batang yan. Pag siya po ay umuwi sa bahay po ninyo nang medyo palubog na ang araw dahil traffic din, yung anak po ninyo maagang mananawa sa pag-ieskwela, ang tendency po ng anak nyo maging bum.